In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Namang banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga biyaya at sa tuloy-tuloy mong paggabay sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod sa aming mga kapatid at sa aming bayan. Sana po magawain ito ay magbibigay ng dagdag na kaalaman, kakayahan at kaunlaran ng bawat isa at para sa aming bayan. At sana po ay layo mo po kami sa sakit at sakuna, lalo na po itong COVID. At lahat pong itong ito ay tinataas namin sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa pangalan ng Maanak, Espiritu Santo. Amen. Water cycle, no? Makikita natin dito yung mga dagat o ilog at nagkakaroon tayo ng mga evaporation ng tubig. Yan yung arrows na papunta. Pag sinabi nating evaporation, papunta sa ere, papunta sa clouds. At pagka naging mabigat itong mga clouds na ito, yung mga tinatawag natin na cumulus clouds, hanggang magkaroon siya ng nimbus clouds, yung maitim na, ay mabigat na yung ulap, babagsak na yung ulan. At kadalasan, ang maraming evaporation ay sa dagat, ano? Tapos gumagalaw naman yung mundo natin, umikot siya, so yung mga clouds matatapat sa lupa, babagsak sa lupa ang karamihan ng rainfall at babagsak sa ating mga kabunduhan, kaya dadaloy siya sa mga ilog. Yung iba, siyempre ma-absorb ng mga halaman, ma-absorb ng mga iba pang bagay dyan. Kung may mga dam, i-retain ng mga dam yung tubig, yung sobra ay dadaloy siya sa mga ilog, sa mga sapa, estero o creeks, rivulets, hanggang papunta sa main rivers katulad ng Marikina River, at dadaloy papunta sa Laguna Lake, papunta sa Pasig River, papunta sa Manila Bay. So yan yung natural ko, ano, ha. At yung iba namang tubig kung minsan nasisipsip siya ng tinatawag natin na aquifer, yung water table, no, sumisipsip. Kaya lang kung sunod-sunod yung ulan, ay mapupuno na rin yung water aquifer, no? Kaya wala nang capacity pa mag-absorb yung kalupaan natin. Kaya ayan na, punong-puno na. Lalo na pagka kasintindi ni Ulysses o kaya ni Ondoy o kaya yung habagat noong 2012, yung pag-ulan, no? Yan. Okay, so kaya kung hindi natin mamantene yung ating itong tubig, hindi natin masolba ito, taon-taon ganito itsura natin, no? At ang matindi nga yung nangyari nga yung tubig dun sa kabundukan, dumating dito sa lugar. Samantala may mga panahon sa nagdaang panahon na kinakapos yung water companies natin, yung Maynilad at saka yung Manila Water, ng tubig. Meron panahon nung hindi ko nagkakamali, parang 2018 yata yun o 2019, hindi ko maalala. Basta kinapos siya dati, o 2019 yata yun. Kaya naalala ko, medyo nagalit si Pangulong Duterte, kaya nga dahil dito, no, dahil naniningil ng mahal yung concessionaire company, water concessionaire company, pero may panahon naman na wala siyang may distribute, kaya siya nagalit, no. Yan, ito yung isang litrato ng Angat Dam na panahon ng summer na ang baba ng level niya. Kitang-kita mo rito na natuyuan na yung bed ng Angat Dam. Makita mo ang kapal-kapal na ng putik dyan. So ibig sabihin, sa katagalan na ng mga dam na ito, panahon pa ni Pangulong Marcos, kailangan nang matanggal itong mga putik na ito pag mga summer, para sana lumalim yung ilalim ng dam, butom niya, para magkaroon siya ng dagdag na kapasidad para mag-retain ng tubig, lalo na pagka malakas ang mga ulan. Ayan, tingnan natin. Ito isang graphics lang na kinuha ko sa internet, na makikita mo rito yung mga bundok-bundok sa bandang likod at mga sa malayong lugar, no? At meron kang mga ilog, itong kulay blue,
Meron kang main river itong ano. Ayun, alam mo pag wala kang mga puno ron sa kabundukan, mababawasan talaga ang maghahawak nitong tubig, no? Ha? Kaya at kung wala kang dam, ayan, yung dam din, no? Kasi kung may mga dam ka doon sa bandang mataas na lugar pa, may mga maliliit kang dam, malaking bagay yon na maghahawak muna ng tubig. Kung wala kasi, dadaos-dos na lahat yung tubig, pababa na. Ganyan nangyari dito sa Marikina. So, itong pagbaha, hindi lang yung pinag-aawayan ni Mayor Marcy Chuduro at saka ni Congressman Bayani Fernando na pagtambak doon sa gilid ni Marikina River. Nakikita ko yung pinag-aawayan nila na yan doon sa kabilang side nitong SM Marikina. Yung malapit na sa boundary ng Marikina at saka Santulan or Pasig, tinambakan yun. Tinambakan ng mataas para magamit, para pagka umulan na malakas ay hindi mabaha, no? Kasi tawagin doon lugar na yun, floodplains Pero tinambahan dahil sa study ng JICA, magamit siya na lupa, no? Ngayon, simple lang, no? Ang pananaw ko ron, kung ang pinantambak nila doon sa gilid-gilid ng Marikina River, galing pa sa kabundukan, itinambak dyan para tumaas lang, abay mali. Dapat ang itambak mo dyan, lupa na nandyan sa ilalim ng daanan ng tubig, sa ilog dapat. In other words, alisin mo yung mga lupa doon sa ilalim ng Marikina River, itambak mo sa gilid, pwede pa, maglagay ka retaining wall para itong i-dredge mo na lupa na ito na itambak mo sa magkabilang side, hindi babalik sa ilog. Pag ganun ginawa mo, okay lang. Kasi, siyempre, nagdagdag ka sa pag-dredge mo, nagdagdag ka ng espasyo sa ilalim ng ilog, di ba? So, yun yung away nila, no? Napupolitika tuloy. Tingnan natin. Kaya, ngayon, pag wala ka nitong mga puno sa kabundukan, na maghahawak, at wala ka rin mga ginawang mga dam doon. Siyempre yung dam, no, na sa bandang taas pa, no. Ay nako, ganito talagang mangyayari sa ating mga kalugaran pag sobrang lakas ng ilog. Kasi ang nung unang panahon na marami pang mga forest yan, punong-puno pa ng mga malalaking punong kahoy ang mga kabundukan natin na yan ng Sierra Madre. Siguro hindi basta-basta nangyaring ganito kasi doon pa lang sa mga puno na malalaki, na mga tuog trees, ang lalaki kaya yan, hindi mo maakap ang laki ng mga puno niyan at ang tataas. Siyempre, mula sa dahon niya, sa mga puno niya hanggang sa mga ugat niya ng mga puno na yan, naghahawak ng tubig, di ba? Yun. Sa baba pa, meron ka pang mga bushes, kung tawagin, yung mga maliliit na trees, no? Saplings, kung tawagin, naghahawak din lahat yan ng tubig. Ngayon, halos makalbo na lahat yung kabundukan natin, wala na yung matatangkad na puno na yan. So, anong mangyari? Wala na maghahawak, talagang yung tubig dadaos-dos pababa. Ngayon, kung sana si gobyerno, simula pa nung nangyayari ito, matagal na mga 60s, 70s, 80s, meron talaga yung panahon na dumarating napakalakas na ulan. Yung mga siyam-siyam nung tawagin, ano? Ang isang maalala kong na yun, bumahanga ng matindi sa Metro Manila noon, yung Typhoon Ondoy. Yung Typhoon Ondoy. So, 2009 nangyari yun. Naglunsad naman ng mga gobyerno, private sector ng mga pamamaraan, katulad nung yung paglikas, nilipat yung mga bahayan doon sa Manggahan Floodway, no? Kasi nung araw, bago dumating si Ondoy, maraming bahay doon sa daluyan ng tubig dyan sa Manggahan Floodway, sa tapat ni Pasig, tapat ni Cainta, tapat ni Taytay, no? Kaya tuloy, nakakasagabal yun, nakakaharang sa pagbaba ng tubig na galing sa kabundukan. Pero siyempre, isa lang yun sa dahilan na bumaha ng grabe nung panahon ni Typhoon Ondoy, no? 2009. Ayan, maganda naman kasi after nung Ondoy, nag-budget ng pera para magtayo ng mga relocation ng mga bahay dyan sa floodway. Yan, nagawa naman yun. At yung mga ibang lugar, no, ay nalikas din sila. Mga ibang mga sapa o creeks.
nailipat naman sila at nagkaroon din ng mga project. Naalala ko yung Marcos Highway, nagtayo dyan ng malaking interceptor, yung malaking malaking daanan ng tubig sa ilalim ng Marcos Highway, na alam ko makadaan doon ng dump truck sa ilalim na yun. Diyan din sa Ortigas Avenue extension, mula Cainta papunta sa bandang floodway, ganun din doon, ginawan din ng daanan ng tubig doon. Kaya nakatulong. Itong marami nagsasabi na itong panahon nito, itong Typhoon Ulysses, nabawasan ng flooding dahil dito, no? Pero meron pa rin, nakita pa rin natin itong matindi. At itong parteng Cagayan, Isabela Cagayan, nakita rin natin matindi yung pagbaha doon. So, kailangan bawat lugar na mayroong malalaking ilog, ayan, sa bandang Pampanga, Bulacan, yung Pampanga River yan kasi yung Pampanga River, napakahaba dyan. Doon pa nagsisimula sa paanan ng bundok Sierra Madre, bandang Gabaldon yata yun, Gabaldon Nueva Ecija, at paahas-ahas yan hanggang sa tatapon siya sa Manila Bay. Dadaan siya dyan sa mga Kalumpit, Hagunoy, ganyan, yung mga Candaba, yung mga ganyan, mga apektuhan lahat yan Yun. So, Cagayan River, Pampanga River, ano pa? Of course, itong Marikina River, pati na yung mga ibang river dyan, pati na sa Panay, alam ko meron ding isang ilog dyan na madalas mabaha, no, ha? Ganyan din ang kwento niyan. Pag hanggat hindi ka magtanim ng hindi mo maibalik yung forest, ganyan ang mangyayari. At saka, paano mo maibalik yung forest? Naku, 100 taon, ang tagal nun, no? Magtanim ka man ng magtanim. So, ito yan yung hinahanapan natin ngayon ng sagot o solusyon. Yun. Although, ginagawa lang natin sample tong Marikina River, pero applicable to lahat. Pati dyan sa Agusan River, no? Pati dyan sa Southern Mindanao, yung Cotabato dyan, meron ding malaking ilog dyan. Malaking ilog. Maliban sa Cagayan River, Agusan River, dyan sa South, meron din yan. Okay? Sa iba't ibang lugar, meron. Pati sa Bicol, alam ko, sa Camarines, meron ding ilog dyan na malaki. Kaya, laging nangyayari yung ganyan pukan. Ngayon, tignan natin itong Marikina River Basin, no? Itong kulay blue na, tituro ko itong kulay, hindi ko masyadong no? Dali lang, Basta itong kulay blue, ay, ito yung Marikina River. Kaya makita mo na, paliko-liko siya, paliko-laki hanggang makarating siya sa Pasig River. Yan. Ngayon, ang ginawa ko para ma-emphasize lang, yung kulay red na arrows na dalawa, yan yung nire-represent niya kunyari yung Pasig River. Siyempre, paliko-liko rin yan si Pasig River, no? Pero galing siya kay Laguna Lake. Yan, kulay blue sa ilalim, Laguna Lake. Yan. So, si Marikina River, tutumbok siya kay Pasig River. Kaya kung high tide na ang tubig galing sa Manila Bay ay papasok sa Pasig River, syempre si Marikina River mag-feed siya papunta ng Laguna Lake, no? Tatanggap si Laguna Lake at pag nag-low tide, yung tubig naman ng Laguna Lake dadaloy siya papunta kay Manila Bay sa kaliwa, no? Kaliwa ng picture. Noong unang panahon, ng mga early 60s, 70s, ganyan, laging binabaha tong lugar na ito kasi halos flat itong Marikina Valley kung tawagin, So, nag-construct si Ferdinand Marcos, Pangulong Marcos, itong kulay orange. Tawagin ito yung Manggahan Floodway. Okay, Manggahan Floodway, ginawa niya yan para mabawasan tong pagbabaha na dulot nitong malaking area nitong Marikina River. Yan. Ang problema, mula noong nagawa yan ni President Marcos, wala nang malaking flood control project na nagawa ng mga sumunod na gobyerno. Kay Pangulong Cory, Pangulong Ramos, Pangulong Erap, Pangulong Gloria, Pangulong Aquino, at ngayon, panahon ni Pangulong Duterte, no? Sa katotohanan nga, maalala ko nung after ng Ondoy, merong proyekto na i-dredge yung Laguna Lake, pero in-stop naman ni Pangulong Noynoy Aquino. Kaya tuloy, medyo may nagsabi sa akin, bumiyahe siya ng bandang Siniluan, Fami, ganyan.
baha pa daw doon mga nagdaang mga araw. So pag baha doon, ibig sabihin mataas ang tubig ni Laguna Lake. Hindi kayang ilabas lahat ni Pasig River. Bakit? Dahil silted na nga si Laguna Lake, silted na rin si Pasig River. At sobrang dami yung tubig talaga na nanggaling dito sa watershed ni Marikina. Itong kulay green, yellow-green area nito. Tingnan natin itong second slide na lumalabas dito. Makita natin yung Marikina River Basin. So makikita mo rito sa picture na ito, na makikita mo yung itsura ng kabundukan ng Sierra Madre na siya ngayon yung nag-iipon ng tubig papunta sa Marikina River. Makikita mo yung nandito sa bandang mga square sa bandang kaliwa, yan, itong mga ito, yan yung daluyan ni Marikina River. Pero itong Marikina River, galing pa siya rito sa kabundukan ng Montalban, kabundukan ng San Mateo, kabundukan ng Antipolo. Yan. Itong river basin niya, river basin ay nanggagaling pa ng Antipolo, yung malayong lugar ng Antipolo, San Mateo, Montalban, of course, mismong Marikina, at itong Pasig, hanggang makarating sila sa Manggahan Floodway. Kaya ito, itong mga nakikita mo, itong mga slopes ng mga bundok na ito, pag dito makapaglagay ka ng maliliit na dam dito sa bandang mga lugar na ito, matataas, malayo pa sa mismong Marikina River, malaking bagay na yung maipon mong mga tubig doon sa kabundukan. Lalo na pag ganun katinding ulan ni Typhoon Ulysses o kaya ni Typhoon Ondoy. So yan lang ang natin, number 1 sa thesis natin ngayon. Yan. How can we help prevent future flooding like the one brought by the recent Typhoon Ulysses, Typhoon Ondoy in 2009, or that of the Habagat in 2012? Habagat, yan yung ulan na siyam-siyam. Hindi siya typhoon, pero antindi yung ulan na binigay ni Habagat na ito. Yan. How can we help prevent future flooding like the one brought by the recent Typhoon Ulysses, Typhoon Ondoy in 2009, or that of the Habagat in 2012? Habagat, yan yung ulan na siyam-siyam. Hindi siya typhoon, pero antindi yung ulan na binigay ni Habagat na ito noong 2012. At mataas din yung tubig noon sa mga kalye, Okay. So ang number 1 na suggestion ko sa lahat ay hindi lang dito sa Marikina River Basin, yung pwede maglagay sa Cagayan River, mula pa dun sa Nueva Vizcaya papuntang Isabela, hindi lang yung tributary ni Magat Dam, pero mismo yung tributary ni Cagayan River. Yung main tributary niya, pati yung mga galing dun sa iba pang maliliit, pwede maglagay nitong sinasabi kong low-level dams na ito. Pati yung Pampanga River, doon pa lang sa bandang lugar ng, let's say, Gabaldon, at yung mga susunod pa na iba doon, basta titingnan yung contour nung gaano kalalim, pwede maglagay ng mababang mga dam, Pwede siguro yung dam mga maski 1 meter lang ang height mula sa present niya, tabi ng pampang niya, pero ide-dredge siya ng konti, tatanggalan ng buhangin o lupa yung daluyan ng tubig at itatambak sa magkabilang side ng ilog. Pero lalagyan mo dapat ng retaining wall o kaya dike, Tatanggalin mo rito yung buha-buhangin, itambak mo dyan sa labas ng dike. Para, anong dahilan? Para mag-create ka ng espasyo o volume doon sa mismong daluyan ng tubig. Yun ang mga suggestion natin. Ito, dapat gawin ni gobyerno ito. Kasi malaking malaking halaga ito. May engineering ito, at malaking trabaho rin ito. Maski hindi siya kasing laki ng mga dam ng Pantabangan o Magat o Angat o Ambuklaw o Binga o San Roque. San Roque, pinakamalaking hydroelectric, pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, yung San Roque Dam.
sa Pangasinan, no? Kasi yung tubig niya nanggagaling pa dun sa upstream sa Binga at saka Ambuklaw. O galing dun sa Benguet, then pababa, then pagbaba nun babagsak kay San Roque, no? Bago pumunta sa ayun, ito yung Agno River at bago pumunta sa Lingayen Gulf, no? Yan. Yan. So, the government needs to build dams, low-level dams, on the upstreams of the Marikina River and its tributaries, including the Nangka River, Ampid River, Mango River, Montalban River, Wawa River, Boso-Boso River, Tayabasan, Tayabasan and Puray. At saka meron pa siyang maliliit doon pag pinagmasdan mo yung Marikina River Basin. Ngayon, pwede rin i-apply yan sa Cagayan River. So, maliban doon sa Magat, no, yung main dam ni Magat, pwede rin yung mga tributaries ni Magat lagyan. At yung main Cagayan River, yung tributaries na doon sa upstream mula pa Nueva Vizcaya ay pwede rin lagyan doon ng maliliit na dams, no? At laging ganon, maski sintaas lang ng 1 metro, 1.5 metro, sa lapad ng ilog, basta kakalusin mo yung lupa dyan para at itambak mo sa magkabilan para magkaroon ka ng mga impounding volume o space, no? Yan. Okay. So, hindi lang dyan, pati yung sinabi ko kaninang Pampanga River, pwede rin dun sa Camarines, yung Bicol River. Pwede rin dun sa Panay. Nakalimutan ko anong pangalan nung sa Panay River. Lagi rin umaapaw yun. Grabe. At matindi ang pagbaha dun sa na yun. Tapos of course, Agusan River. Alam ko, merong community dyan na gumawa na sila ng mga bahay na lumulutang yata sa ilog. Kawawa yung mga tao kasi biro mo, tuwing darating ang malaking tubig, naapektuhan yung kabuhayan nila. Yun. So, dapat magkaroon itong mga solusyon nito. Pati na dyan sa Cotabato. Lahat ng merong malalaking ilog. Pati sa sa Ilocos Norte, yung Padsan River, sa naalala ko sa nagdaang panahon, umaapaw din yun. Umaapaw din yung ilog na yun. Di ko lang alam itong Abra River. Itong Abra River kasi nanggagaling siya ng Abra, bumababa siya dumadaan siya ng Ilocosur, at ito yung dumadaan dun sa Bantay, yung magandang view dun oh. Pero naalala ko noon, yung lumang tulay na wash out nung malakas na ilog din noon, kaya napalitan na siya nung bagong tulay. So ibig sabihin, ganun din nangyari doon. Umapaw din yon Abra River nung mga panahon na yun, kaya na sira rin yung kwan. So laging ganyan, pag hindi tayo naglagay ng mga low-level dams sa upstreams, merong mga ilog dyan sa downstream. Tulay dyan sa downstream na pwedeng masira, katulad nangyari doon sa may Bantay, yung ilog doon sa Ilocosur, Bantay Ilocosur, no? Pagitan ng Santa Ilocosur at saka Bantay Ilocosur. At yung mga iba pang ilog natin, nakita mo, may nasisirang tulay. Oo, di ba? So, dapat si Public Works, isipin din niya itong ganitong proyekto, no? Doon pa lang sa upstream, lagyan mo na ng mga low-level dams. Okay? Yan. Mamaya, pag-usapan natin yan. Mag-komento kayo dyan sa chat box. So, ito lang yung logic, no? Napakasimple. Para, these dams will help hold rainwater in the mountain sides or in the upper elevations before it goes down to overflow the Marikina River or the Laguna Lake, the Pasig River, and the San Juan River. So, ito, kumuha lang ako ng drawing sa internet, no? Pinapakita ko lang yung meron dito dam number 1, dam number 2 at dam number 3. Ngayon kung wala itong tatlong dams na ito, yung tubig mo sa taas talagang dadaos-dos pababa. Hanggang sa bandang baba, mataas na ang flood waters, diba? Ganun lang logic diyan. Yung mga kumukontra sa mga dam, hindi nila naunawaan na dam talaga ang solusyon. Sa China, meron silang yung Three Gorges Dam na tinatawag. Pag wala yun, ay walang yan. Siguro, laging malaki disgrasya lagi doon. So, nagawa na nila yan ng engineering, kaya na-construct na nila yung tinatawag dyan na Three Gorges Dam. At siya ang
isa sa pinakamalaking dam o complex sa buong mundo. Mas malaki pa siya kaysa dun sa Hoover Dam sa Amerika. Siguro ang mga ibang malalaking dam, di ko lang na-research, siguro dun sa Amazon, kasi yung Amazon River sa Brazil, siyang longest river, no? Yun, posible na yun siguro. Pwede rin yung Indus River ng India, kasi mahaba rin yung Indus River, eh. At saka yata doon sa Middle East, yung Tigris Euphrates River. Di ko alam yung Nile River, yung Mekong ng sa Vietnam, di ba? Yun. Di ko lang alam kung gaano rin katindi yung pinsalan ni Mekong River pagka matindi ang pag